serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang departure statement bago magtungo sa Jakarta, Indonesia upang lumahok sa 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits mula September 5 hanggang September 7. Sa naturang kaganapan ay patuloy na ipopromote ng punong ehekutibo ang mga interes ng Pilipinas sa ASEAN sa pamamagitan ng pagbibigay focus sa mga advokasya na may kinalaman sa food and energy security, pagpapalakas ng digital and creative industries, maging ng micro, small, and medium enterprises o MSMEs, at pagbibigay solusyon sa mga epekto ng climate change at iba pa. Atin nang pakinggan ang kabuuan ng nabanggit na departure statement. Thank you very much, Chief Luke, for your introduction. Please take the House Speaker, Martin Romualdez, members of the Cabinet that have joined us here this afternoon, both who are part of the delegation and those who are going to stay behind to hold the fort. Pasay District Representative Antonio Calixto, the Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, the AFP Chief of Staff, Romeo Browner, and the major service commanders here today, Philippine National Police Chief General Benji Acorda, of course, our First Lady, good afternoon. Fellow workers in government, ladies and gentlemen. I am leaving today to go to Indonesia to attend the 43rd ASEAN Summit and related summits at the invitation of the chair of ASEAN this year, President Joko Widodo of Indonesia. Once again, I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our other ASEAN member states, not only in addressing the complex challenges facing the region, but also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicentrum of growth. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. The second ASEAN Summit for this year provides a strategic opportunity for ASEAN to deepen its robust partnerships with Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, the United States, and the United Nations.
We will foster cooperation with these countries in areas such as trade and investment, climate action, food security, clean energy, and maritime cooperation. I will also participate in the ASEAN Plus 3 and East Asia summits, during which we will discuss developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, and the conflict in Ukraine, as well as on other major power rivalries. I will also take the opportunity to meet the bilateral partners at the sidelines of the ASEAN Summit to advance cooperation that will benefit our national priorities. As a founding member, ASEAN has always been closely intertwined with Philippine foreign policy. My administration will continue to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well-being of the Filipino people. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado at pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. At pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman wag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag, ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas, tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na maiipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap.
Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Kaya huwag sana kayo mag-alala. Alam po namin na ito'y mga bago na sistema na ating ginagawa. Ngunit, kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa mga puwersa na, na kuminsan ayaw tumulong sa ating mga kababayan. Ngunit gagawin natin ito upang makatiyak naman ang taong bayan na hindi napakalaki ang kanilang ginagastos para naman sa kanilang pagkain, para sa bigas. At ang pangalawa, huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Naunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugip. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat, para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kaya't sana naman ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng gobyerno na patuloy ang pag-aaral nito upang bumaba ang presyo ng bentahan ng bigas. Target din ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng price ceiling ng bigas sa mga trader at retailer. Kabilang narito ang pagdaragdag ng kadiwa stores at trading centers. Ayon kay Agriculture Director Glenn Gerald Panganiban, handa ang gobyerno na pagkalooban sila ng naaayon na ayuda para hindi madehado. Kasi diba, yung pwesto, may bayad yan, yung logistics, may bayad yan. So kung ano po yung pwedeng i-complement na tulong ng gobyerno ay atin pong tinitingnan at atin pong ibibigay bilang ayuda. Si Agriculture Director Glenn Gerald Panganiban. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba mga balita, nilinaw ng National Economic Development Authority o NEDA na pansamantala lamang ang price ceiling ng bigas. Batid na itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presyo ng bigas mula 41 pesos hanggang 45 pesos simula Setyembre 5. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi lamang price ceiling ang hakbang ng Administrasyong Marcos upang mapababa ang presyo ng bigas. Sinabi pa ng kalihim na inaasahan ng pamahalaan ang magandang produksyon sa nalalapit na pagsisimula ng anihan para magkaroon ng magandang presyuhan sa bigas. Ayon pa kay Balisacan, patuloy din ang pagtugis ng gobyerno sa mga hoarder at price manipulator ng bigas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Kamara handang pakinggan at hanapan ng solusyon ang mga retailer na apektado ng price cap sa bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi manhid ang gobyerno kaya hahanapan ng solusyon ang pangamba ng mga retailer na maaaring pagkalugi dahil sa price cap. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Makikipagdialogo rin ng Kamara sa mga rice retailer na may alinlangan sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, hindi naman manhid ang gobyerno. Kahit makikipag-usap sila para hanapan ng solusyon ng kanilang pangamba na sila ay malulugi sa price cap. Punto ng mababatas, hindi naman maaring hindi sila sunod sa atas ng gobyerno dahil maaari silang patawan ng kaso kung hindi tatalima. Isa sa maaari niyang tulong ay ang pagbibigay ng ayuda sa mga retailer na maapektuhan ng mas mababang bentahan ng bigas. Salig sa Executive Order No. 39, nilagyan ng price cap na 41 pesos ang regular milled rice at 45 pesos naman para sa well-milled rice. Ngunit ayon sa mga retailers na kukuha nila ang kanilang bigas sa halagang 50 pesos kada kilo mula sa mga traders. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinimok ni Albay Representative Edsel Lagman ang mga rice retailer na magsumite sa Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI ng sworn affidavit kaugnay sa inventaryo ng bigas at kung magkano ito nabili mula sa mga trader. Sa paraan aniyang ito, mas madaling matutugunan ng pamahalaan ang hinaing na pagkalugi matapos ipatupad ang price ceiling sa bigas. Nauna nang umalma ang ilan sa mga retailer dahil sa mas mataas na halaga ng bigas na nabili kumpara sa price cap na 41 at 45 pesos para sa regular at well-milled rice. Mungkahin ni Lagman, bilhin ng National Food Authority o NFA ang bigas ng mga compliant retailers sa halaga na mas mataas sa kanilang pagbili at pagkatapos ay ibenta sa publiko salig sa regulated price. Hindi lamang aniya ito matutulungan ang mga magsasaka kundi maging ang mga retailer at consumer. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 35 milyong pisong ayuda na hihatid na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng habagat na pinaigting ng bagyong Goring at Hana. Pangunahin sa mga ipamamahagi sa mga apektadong pamilya katuwang ang mga lokal na pamahalaan, ang Family Food Packs o FFPs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sumampa pa sa 35 milyong piso ang halaga ng ayudang na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang naapektuhan ng matinding ulan at bahang dulot ng habagat na pinaigting ng nagdaang bagyong Goring at Hana. Pangunahin dito ang pamamahagi ng family food packs sa mga apektadong pamilya katuwang ang mga LGU. Sa pinakuling datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center as of September 3 ay umakyat na sa higit 636,000 na individual ang apektado ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, NCR, CAR, Western at Central Visayas pati na sa Davao Region. Aabot rin sa 671 ang bilang ng mga pamilya o katumbas na higit 2,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Kaugnay niyan ay meron namang 277 na kabahayan ang totally damaged habang nasa higit 3,000 rin ang partially damaged sa 8 rehiyon sa bansa. Una nang tiniyak ng DSWD na sapat ang stockpile nito ng food packs para sa mga apektadong LGUs. Katunayan, aabot pa sa 1.8 bilyon ang halaga na available na relief resources, kabila ang 1.7 bilyong halaga ng stockpile at higit 100 milyong standby funds. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na balita, lumampas na sa 140,000 pamilya o mahigit 514,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Goring, Hana at Habagat sa bansa. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nagmula ang mga apektadong residente sa 1,756 na mga barangay sa Regions 1, 2, 3, 6, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region o CAR at National Capital Region o NCR. Nasa 700 o 715 pamilya o mahigit 3,200 individual ang pansamantalang sumisilong sa 52 evacuation centers. Nananatili din sa 2 ang naiulat na nasawi, 1 ang sugatan at 1 ang nawawala. Samantala, mahigit na sa 33 milyong piso na ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan, kabilang na ang ready-to-eat food, family food packs, family kit, hygiene kit at financial assistance. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon kasunod ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dahil sa bagyong Hana. Ayon sa Pag-asa, may 1 gate na bukas ang Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan, habang 5 gate naman ang bukas sa Ambuklao at 6 sa Binga Dam na kapwa na nasa Benguet. Samantala, tumaas rin ang water level ng iba pang dam nitong linggo dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan. Kabilang dito ang Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Bahagyang nabawasan naman ang water level sa iba pang dam sa Luzon kahapon, kabilang ang Lamesa at Caliraya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, isinisisi sa mga baradong waterways at drainages ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila at Karatig Lalawigan nitong nakalipas na sama ng panahon dala ng hanging habagat. Ayon kay Dr. Ed Alabastro, isang environmental impact assessment expert, walang kinalaman ang reclamation project sa pagbaha sa Metro Manila. Pinawi rin ni Alabastro na maaaring maging dahilan ang land subsidence, tsunamis at pagtaas ng sea level ang reclamation project. Ayon kay Alabastro, ang paglubog ng earth surface ay dahil umano sa pag-alis ng subsurface earth materials habang sinisi na rin ang deep well water extraction. Samantala, ang Manila Bay Sustainable Development Master Plan o MBSDMP ay pag-aaral na ginawa ng foreign at local environmental experts sa loob ng 2 taon at kinomisyon ng National Economic and Development Authority o NEDA. Nakasaad sa pag-aaral na pagsapit ng taong 2040 ay 12 milyong katao ang babahain dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level at land subsidence dahil sa pagtaas ng paggamit sa groundwater. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga overseas Filipino worker o OFWs na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa laban sa third country recruitment. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na ang third country recruitment ay pagkalap ng mga OFW na expired ang visa at aalukin para ilipat sa ibang bansa o teritoryo na kalaunan ay dadalhin sa third world country.
Dahil dito, hindi umano malalaman kung saan nailipat ang OFW dahil wala ng record sa gobyerno. Nilinaw naman ni Tansinko na bagamat hindi nasakop ng BI ang nasabing pandaraya, ngunit dahil mayroong nadiskubre nito sa airport ay kailangang malaman ito ng publiko. Giit ng opisyal, dapat protektahan ng OFWs ang kanilang sarili sa pagsasamantala sa pamagitan ng pagkuha ng mga tamang dokumento kapag nagtatrabaho sa ibang bansa. Ginawa ng BI ang babala matapos mapauwi mula Moscow, Russia noong Biyernes ang 5 Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, masusi ng inaalam ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga organized syndicate na nasa likod ng paggamit ng mga rehistradong SIM card upang makapanloko ng mga tao. Kasunod ito ng mga kwestiyon kung bakit nagpapatuloy pa rin ang mga tech scam sa kabila ng pag-iral ng SIM Registration Act. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, maaaring may mga sindikato na bumili ng mga pre-registered SIM na nagkakahalaga ng hanggang 500 piso. Binalaan din ni Uy ang mga individual na magbebenta ng rehistradong SIM card sa mga tiwaling individual at tiniyak na masasampahan ito ng mga kasong kriminal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tumaas naman ang bilang ng mga estudyante na nag-enroll para sa school year 2023 to 2024. Ayon sa Department of Education o DepEd, umabot na sa 25.1 milyong piso o 1 milyon ang kabuang bilang ng mga mag-aaral ang nag-enroll ngayong school year. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Learner Information System Quick Count hanggang Setyembre 4. Pinakamarami ang nagpalista sa Region 4A na umabot sa 3.7 milyon, na sinundan ng Region 3 na may 2.7 milyon at National Capital Region na may 2.6 na milyon, habang ang Alternative Learning System o ALS ay may mahigit 230,000 ang nagpatala. Ayon kay Education Spokesperson Undersecretary Michael Poa, maaari pang madagdagan hanggang sa susunod na 2 linggo ang nasabing bilang dahil sa mga late enrollee. Nakakaapekto rin aniya ang mga suspensyon ng klase dulot ng masamang panahon. Matatandaan na umabot sa mahigit 28 milyon ang bilang ng mga nag-enroll noong nakaraang taon para sa school year 2022 to 2023. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, paigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang ugnayan nito sa Philippine National Police o PNP upang habulin ang mga online scammer na nambibiktima ng mga kumukuha ng lisensya sa ahensya. Ayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, talamak sa online ang mga grupo na nag-aalok ng tulong para mapadali umano ang pakikipagtransaksyon sa LTO. Ilan sa mga inaalok na tulong ang pagkuha ng student permit, lisensya at rehistrasyon ng sasakyan, ngunit nauuwi lamang ito sa panloloko para makakuha ng pera mula sa biktima. Nagbabala si Mendoza sa mga online scammer na hindi sila titigilan ng LTO hanggang hindi napapanagot sa batas. Hinimok din ni Mendoza ang mga netizen na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat sa LTO o pulisya kung may impormasyon sa mga grupong ito.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 aplikante hired on the spot sa job fair sa Peso, Isabela. Ang kabuuan ng ulat, ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok sa nga gasot ng aplikante ti hired on the spot unahat si tinaangay a job fair iti probinsya ti Isabela iti ilulukat ti bulan ti Setyembre. Base iti datos ti Public Employment Service Office no Peso Isabela, 21.9%. Dagiti 470 registered applicants ti insigida na ala kadagiti trabaho anang isumitiran dati papeles da. Namo na dumano diti 4 dagiti local registered employers iti nasawa job fair. Apakairamanan dagiti pribado o kumpanya agraman ti TESDA accredited training centers kun dagiti ahensya ti gobyerno amalaksi diti panangidyaya ti bakante at trabaho ket adapay nang itukon ti serbisyo da kadagiti aplikante. Naamuan ati aktibidad ket mandar mismo the Governor Rodito Albano ken Vice Governor Bogie D tapno masigurado ti full employment facilitation iti probinsya. Mangnamnam mamuti peso akada iti abasita contribution da ket dakkel at tulong para kadagiti baroan na ala nga aplikante. Manipod iti Radyo Pilipinas Tugigaraw dayto ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. 7-point agenda para sa patuloy na pag-unlad ng Baguio City isiniwalat sa State of the City Address. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Ituloy lata ti administrasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itinirugyan da ito nga 7-point agenda para ti panagduras iti City of Pines kadagiti sumaganad at awan kagiddan iti selebrasyon iti may kasangagasot kan sangapulo katupat at Charter Day anniversary ti Baguio City nga dan iti tema nga reflections of the past, visions for a resilient future imparang na iti State of the City Address imbingla iti mayor dagiti naramidan iti 7-point agenda iti administrasyon na iti sidong iti environment, land use and energy, climate and disaster resilience, urban regeneration, youth empowerment, economic development and competitiveness, smart city management ken good governance. Karaman pa dito iti inisyatibo da iti Green and Blue Walks projects nga mangipagpakita iti commitment da para iti eco-friendly ken pedestrian-friendly urban environment. Panakalipas iti dua remarkable project akas iti reflection pool sa Ajay Upper Right Park ken iti Post Office Park panaka-establisa iti City Disaster Risk Reduction and Management Division kas full-fledged department. Pabahay projects panakay iti oportunidad kadagiti agtutubo para iti aktibo panakapaset da iti decision making ken da dumapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipadaman para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Commission on Elections o COMELEC Region 7 nagpaalala sa mga kandidato na nakapag-file na ng kanilang COCs na bawal ang premature campaigning. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu.
Subli mipahimangno ang Commission on Elections Region 7 kon COMELEC 7 nga gidili pa sa pagkakaroon ang pagpangampanya. Matod ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director sa COMELEC 7, sa Oktubre 19 hangtod sa Oktubre 28 pa ang campaign period para sa mga mokandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections kun BSKE 2023. Ana sa di mo menos 38,000 ang misang-at sa ilang Certificate of Candidacies kon COCs dinhi sa lalawigan sa Subo sa usa ka semana nga pagpahigayon sa filing ni ini. Ang COMELEC 7 mosumiter na sa ilahang uluhang buhatan sa kopya sa mga COCs aron usab mahimuan na kini og listahanan sa mga mokandidato. Gawas ni ini, gibutyag ni Castellano nga mag-umol na usab sila sa ilang electoral board nga mosilbi sa adlaw sa piniliay. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Iloilo City Health Office sinimulan ang pamigay ng doxycycline sa mga barangay na binaha kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Naglabot na sa masobra 9,000 ka mga tawo na hatagan sang doxycycline sa mga pumuluyo sang barangay nga napektuhan sang baha sa Iloilo City. Nagpadalaman sang medical teams ang City Health Office agud maghiwat sang check-up, partikular sa duha ka mga dalagko nga barangay sa distrito sang Haro nga napektuhan sang pagbaha ang barangay Taytay Zone 2 kag barangay Simon Ledesma. Iniagod malikawan pa ang mabiktima sang leptospirosis. Lakip sa sintomas ang balatian, amo ang hilanat, pagpanalakit sang lawas, sakit sang ulo kag pagpananuka. Panugyan sang Iloilo City Government, likawan ang pagubog sang mahigko nga tubig. Agod malikawan ang leptospirosis. Matandaan nga naglabot sa masobra 80 ka barangay sa Iloilo City sang damlag lang ang nabahaan bangod sang habagat kag baglabay ni Bagyong Guring. Nagikan sa Iloilo City, ini si Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Mindanao. Illegal drugs na nakumpiska sa Davao Region umabot na sa 35.2 million pesos. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Miabot na sa 35.2 million pesos nga illegal nga droga ang nakumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao gikan Enero hangtod Hulyo kasamtangan nga tuig. Sumala pa ni Noli Dimaandal ang Public Information Officer sa PDEA Davao anaa sa 1,210 ka mga operasyon na ang ilang napahigayon lata sa tibok rehiyon ug 1,497 ang nadakpan. Kini sumala pa ang resulta sa padayong pakig-alayon sa otoridad ngadto sa komunidad aron batukan ang illegal nga droga. Samtang bagway lamang nakasikop usab ang kapulisan ug usa ka top 1 city level og high value individual din mokabat ngadto sa 255 grams nga shabu o tugbang sa kapin 4 million pesos nga illegal nga droga ang nasakmit sa sospek. Gila ang sospek nga si Ariel Vertudazo, 30 anyos, og residente sa Matina Crossing ning syudad. Dugay na matud pa ang ginamonitor ang sospek og hingpit nga nadakpan atol sa gilusad nga joint bypass operation sa Santa Ana Police, DCPO Drug Enforcement Unit og Regional Drug Enforcement Unit. Kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa dinakpan. Gikan Radyo Pilipinas Davao, kini si Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Mga natatanging disenyo na bahagi ng kulturang Meranao, tampok sa 34th Philippine Travel Mart. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof.
Miyaylay so piti barangan na kandidataran ng mga maranaw gulalan ko landap apad ko pa sa dumang maranaw si iko kyalimod o piti barangan na ingad si iko ikatalopolo agupata Philippine Travel Mart sa Pasay City. Sa kapaguluan ni Ron na Bangsamoro Government Gulalan ko Ministry of Trade, Investment and Tourism, aawidan ni Ran so hashtag branding hashtag choose Bangsamoro sa aya din na antapiran na so kapakabagar o kampanya sa tourism CE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sikot logawi kalilimod damya pasad kagay ko September 3, 2023 nagkiyamasaan ng mga bisita sa BARM so pavilion na ayamal kay laro na so kiniropaan ni Ran ko Sultan Hassan al-Bolkiah Masjid o di na so pumbutuan sa Grand Mosque kasi kasungwan sa Cotabato City. Makaliulyo ko landap o mga maranaw na miyay ropan so inawol Piz Siyabit Agustino Nyakan. Kabasa Ilano del Sur Provincial Tourism Officer Ahmad Noraldin Tamano lango no mga pasad maranaw na miya pakilay ropan lagid o kulintang baor agupad sampan. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula dyan sa Marawi. At dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Iniulat ng Bureau of Customs o BOC na nahigatan nito ang target revenue collection na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa buwan ng Agosto taong 2023. Base sa datos, umabot ng 75.642 billion pesos ang nakolekta ng BOC na lagpas sa target na 72.275 billion pesos o 4.7% katumbas ng 3.367 billion pesos. Mula Enero hanggang Agosto, nakakolekta ang BOC ng kabuang 582.133 billion pesos na kita na lumampas sa target na 567.74 billion pesos o 2.54% katumbas ng 14.393 billion. Kumpara sa koleksyon noong nakarang taon na 558.455 billion pesos sa parehong panahon, ang kita ngayong taon ay lumago ng 4.24% na abot sa 23.678 billion pesos. Iniulat rin ng ahensya na simula Enero hanggang Agosto, lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maaring patawan ng multang 500,000 piso hanggang 1 milyong piso ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga negosyanteng lalabag sa price cap na itinakda sa bigas. Ayon ito kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, kasabay ng panawagan sa mga retailers na magsakripisyo para sa kabutihan ng publiko. Kasunod ito sa reklamo ng umano'y maliliit na mga nagtitinda ng bigas na malulugi umano sila kung susunod sa itinakda na price cap ng gobyerno na 41 hanggang 45 piso kada kilo ng bigas na itinakda sa Setyembre 5. Sinabi ni Overo na base sa komputasyon nila, maaari namang maibenta ang bigas sa naturang presyo na hindi malulugi ngunit hindi rin kikita.
Tiniyak ng opisyal na pansamantala lamang ang price ceiling dahil sa paparating na umano ang bagong import na bigas na siyang magiging susi para maging normal ang supply ng bigas sa bansa. Bukod pa dito ang nalalapit na rin umanong anihan. Inaasahan ang DTI katuwang ang Department of Agriculture na magpapakalat ng mga tauhan sa mga pamilihan para mag-monitor sa mga sumusunod at lumalabag sa price ceiling. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Asahang muli ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa pagtaya ng mga local industry players sa bansa, inaasahang aangat ang presyo ng diesel sa 85 sentimo hanggang piso at 25 sentimo kada litro, habang ang presyo ng gasolina ay maaring tumaas mula 25 sentimo hanggang 65 sentimo kada litro. Malakihang taas presyo rin ang inaasahan para sa kerosene na maaring aabot mula 70 sentimo hanggang piso at 30 sentimo kada litro. Ito na ang ikasyam na magkakasunod na linggo na aangat ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Batay sa monitoring report ng Department of Energy, sa kabuuan ng 2023 ay umaabot na sa 14 na piso at 80 sentimo ang itinaas sa presyo ng gasolina, 9 na piso at 50 sentimo ang itinaas sa presyo ng kada litro ng diesel, at 6 na piso at 64 na sentimo ang itinaas sa kada litro ng presyo ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. kwalipikado na ang Gilas Pilipinas na makapaglaro sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament pagkatapos ang panalo nila laban sa China sa 2023 Basketball World Cup. Inilabas ng FIBA ang rankings sa classification round kung saan ang Pilipinas ay lumalabas sa ika-24 na pwesto na may isang panalo at 4 na talo. Sapat na ito para magkwalipika sa Olympic Qualifying Tournament salamat sa 96-75 panalo nila sa China. Base sa ranking, umabot ang Gilas sa ika-4 at huling tier para sa Olympic Qualifying Tournament na kasama sa susunod na 16 na bansa sa World Cup na hindi pa pasok sa Olympics. Ayon sa FIBA, nagtapos ang Pilipinas sa ika-13 pwesto mula sa lahat ng koponan na hindi pa nakakuha ng tiket sa 2024 Olympics, kaya't may pag-asa pa ang Gilas na makalaro sa Paris Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos sa itaas ng entablado si Filipino pole vaulter EJ Obiena nitong linggo sa Internationales Stadion Fest na ginanap sa Olympia Stadion sa Berlin, Germany. Nalundag ni Obiena ang 5.92 meters para magtapos sa first place na sinundan naman ni Sondre Guttormsen ng Norway na sinubukan din ang parehong marka subalit hindi niya ito natalon sa loob ng 3 beses na pagtatangka. Ang pinakamataas na marka ni Guttormsen ay ang 5.82 meters na sapat na para sa ikalawang pwesto. Sinundan ito ni Casey Lightfoot ng Amerika na kapwa nalundag ang parehong marka subalit pumesto lamang siya sa ikatlo pagkatapos ang countback.
Sinubukan ni Obiena na malagpasan ang kanyang personal best record na 6 meters, subalit hindi niya nalundag ang 6.01 meters sa tatlong pagtatangka. Gayunpaman, magandang pagbabalik ito para sa Tokyo Olympian na nagtapos ng panghuli sa Zurich leg ng Diamond League nitong nakarang linggo kung saan natalon niya lamang ang 5.6 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos magbitaw bilang head coach ng Gilas si Chot Reyes, nanganganib na mabawasan ang Pilipinas para sa nalalapit na 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China mula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. Bukod kay Jordan Clarkson na inaasahang babalik na sa Amerika para sa training camp ng Utah Jazz sa paparating na NBA regular season, hindi na rin available ang mga Filipino imports na maglalaro sa mga liga sa Japan at South Korea. Pinababalik na ng kanilang mother clubs ang karamihan sa mga Gilas players sa pangunguna ni Dwight Ramos ng Levanga Hokkaido sa Japan B-League na nagdiwang ng kanyang ika-25 kaarawan kamakalawa matapos niyang kumpirmahin na hindi na makakalaro sa ASEAN. Maging si AJ Edu na professional na rin matapos pumirma sa Toyoma Grouses ay kailangan na ring sumali sa kanyang bagong koponan habang si Renz Abando ay pinauuwi na rin ng anyang KGC sa Korean Basketball League. Kasama din nababalik sa Japan B-League ang players na sina Kai Soto ng Hiroshima Dragonflies at Kiefer Ravena ng Shiga Lake Stars. Dahil sa kanilang unavailability, lagpas kalahati ang mawawala sa Gilas team na binubuo na lang ngayon ni na PBA players Junmar Fajardo, Japeth Aguilar, CJ Perez, Jamie Malonzo, Roger Pogoy at Scotty Thompson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nagabag ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Una dyan ang kay Luis Manzano kasi naiintindihan at mas nakaka-relate na daw ngayon ang TV host, vlogger sa mga kapamilya at kaibigan niyang mga tatay na rin. And kwento ni Luis, ibang-iba ang feeling kapag karga-karga na niya ang anak nila ni Jessie Mendiola na si Isabella Rose o Baby Peanut na isinilang noong December 28, 2022 via cesarean section. And sa press ko ng bago niyang game show na Tamang Hinala sa Pi Channel, inilahad nito ang kanyang karanasan bilang first time dad. Quote and unquote, totoo pala yung excited kang umuwi. Grabe yung feeling na yon na kating-kati ka na umuwi. And pagpapatuloy pa ni Luis, tapos kapag kunwari may kaunting lungkot, pag uwi ko, tulog na si Peanut. Yung gusto ko siyang laruin, katulad kahapon, pag uwi ko, parang 10 minutes,
makikipaglaro kasi pinapatulog na. Sobrang saya ko, even just for 10 minutes, nayakap ko na siya ng gising. Then, again, be a realist. Dati idealist ako, pero ngayon realist na. You know, a man has to do what a man has to do. O di ba nagbago yung pananaw ni Luis noong mula nung naging ama na siya ni Baby Peanut. And in addition, tinatry din ni Luis na maging hands-on dad kahit pa medyo busy na siya ulit sa pagtatrabaho. And paliwanag ni Luis, quote and unquote, pero may mga 40 kasi na mas komportable talaga isang nanay. Pero I make sure as much as possible, every milestone ni Peanut, I'll be there. And kaya nakakalungkot yung unang role ni Peanut at saka yung unang role niya na solid sa phone ko lang nakita. Hindi ko nakita sa personal. So I'm hoping to see more milestones of her. And ngayon pa lang ay marami na kumpanya ang gustong kumuha kay Baby Peanut para maging endorser at commercial model. Wala naman daw itong problema kay Luis, basta mapoprotektahan at maaalagaan pa rin ang kapakanan at kaligtasan ng bata. And sa tanong kung papayagan ba nila ni Jessie ang anak na pasukin ang mundo ng showbiz like yung mag-ama o yung mag-asawa, sagot ng TV host, I'll let her try anything and everything. Kung gusto niya mag-artista agad, okay lang sa akin. Pero the moment she says na, Papa, ayaw ko na or gusto ko na mag-rest, go. Hindi ko siya ipipressure to do anything. But at least, masubukan niya para at least at the end of the day, masabi niya, I tried it but it wasn't for me. And natanong din siya kung magiging stage dad nga ba siya kay Baby Peanut. Alam nyo, I'll cross the bridge when I get there, sabi ni Luis. Pero feeling ko nga magiging strict na stage dad ako. Kunyari, ang endorsement ay si Jessie at si Peanut lang. Pupunta pa rin ako para magbantay. O di ba parang close siya sa kanyang anak. And sa tanong kung balak na ba nilang sundan agad si Peanut, o di ba parang baby number 2 pa. Ang sagot dyan ng actor TV host, pahinga muna si Jessie. Pahinga muna, pero pinag-uusapan pa namin. Kumbaga may counting timetable naman kaming naka-ready na kapag dumating na. And we wanna enjoy Peanut muna. I mean, for some families, gusto nila tuloy-tuloy na and then rest. O yung pahinga. And yung iba, they prefer intervals in between. Pero sa akin, whenever Jess is ready, hindi naman kasi ako yung magdadala ng 9 months. Kumbaga siya talaga ang magdadala. So whenever she's ready, then mas mag-e-effort kami. And samantala, aware ang international singer-producer na si Mariah Carey na isa siya sa mga itinuturing na Christmas icon ng mga Pinoy. And bukod kay Jose Marichan na binansagang father of Philippine Christmas music dahil sa kanyang iconic song na Christmas in Our Hearts, kabilang din ang mga kanta ni Mariah na nagsisilbing hudyat na ng pagsisimula ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Pagkapasok pa lang ng Burmans ay muli na namang maririnig natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na sa shopping mall ang kanta ni Mariah Carey na All I Want for Christmas is You. At in fairness, alam na alam yan ng award-winning singer-songwriter. Kaya naman sa kanyang tweet, sa kanyang X account nito, post nitong nagdaang September 3, nagparamdam din siya sa lahat ng mga Filipino all over the universe. Say ni Mariah sa kanyang post, hindi pa raw ito ang tamang panahon para kantahin niya ulit ang All I Want for Christmas is You. Pero pinapayagan na niyang patugtugin ito ng mga Pinoy ang kanyang Christmas song sa pagsisimula pa lang ng Burmans. Anya, sa kanyang tweet, not yet. I'll allow it for my Filipino lambs though. I don't make the rules. And sa kanyang X account, ibinahagi rin niya ang ipinost ng isang fan account kung saan ibinalitang mas tumaas pa ang streaming ng All I Want for Christmas is You sa Spotify simula nung pumasok ang September 2023 kumpara nung nakaraang taon. O di ba? Ang sabi ni Mariah doon sa kanyang tweet, All I Want for Christmas is You received 316,000 streams on Spotify, a 75% increase compared to the same day in
same day in 2022. And syempre, tuwan-tuwa ang mga Pinoy fans ni Mariah nang mabasa ang kanyang post sa X. And yung isang netizen ay nagsabi na hinihintay na lang daw nila mag-Christmas concert ang Hollywood singer. And napapasana all na lang yung ating mga netizens dahil may pa-special shoutout pa si Mariah sa mga Pilipino. And alam na alam ni Mimi o yung nickname para kay Mariah Carey na ang Pilipinas ang Christmas capital of the world dahil paulit-ulit na pinatutugtog ang kanya mga kanta. Kumbaga tradisyon na sa atin ang pagpapatugtog ng mga Christmas songs tuwing sasapit ang September 1. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitters site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!